Hello, my friends. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Silver and welcome again sa ating Silver Lining Podcast kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Thank you for joining me in this Thanksgiving week. Alam niyo po, habang papalapit ang season na ito, hindi ko maiwasang balikan ang lahat ng nangyari sa buhay ko nitong mga nakaraang buwan. Good or bad. Mabuti man o hindi. Alam kong hindi lang ako ang nakakaisip nito. Sa palagay ko, marami rin sa inyo ang nag-iisip. Marami sa atin ang may mga challenges na pinagdadaanan. Marami sa atin ang may mga bagyong dumating sa buhay. May mga relationships na nasira. May mga health scares. May mga losing your job scares. Merong losing a loved one. Paano ko nabubuhayin ang mga anak ko? Paano ko babayaran ang mga bills? May mga araw na hindi mo alam kung saan ka nakukuha ng lakas. Pero sa lahat ng yan, the Lord has been faithful. And that gives me a reason to give thanks. Kayo rin, maraming rason para pasalamatan ng Diyos. Today, gusto kong i-share ang ilang reflections on giving thanks to the Lord. Not just when life is good, but even when life breaks, shifts, and shakes. Let's dive in. Sabi doon sa Psalm 136 verse 1, "Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever." Ang psalm na ito was written for worship. Israel would recite this in community. Naalala ko noon, I was a Catholic churchgoer when I was younger. Sa Mass, merong reading of the Word. Para bang call and response. The leader would say, "Give thanks to the Lord." And the people would respond, "For His love endures forever." But notice something here. The psalm doesn't say give thanks because life is good, but because the Lord is good. This verse shifts the foundation of gratitude. And gratitude o ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Hindi nakadepende sa emosyon. Hindi rin nakadepende sa answered prayers. Giving thanks is anchored not on the changing seasons of life, but on the unchanging character of God. Maaring ang taon na ito brought pain. Maybe some relationships were strained. Maybe health issues came unexpectedly. Maybe storm after storm hit your home, your heart, your marriage, and your family. And yet, nangyari man ang lahat ng ito, Thanksgiving is still possible. Bakit? Because God is still good. And His love still endures forever. Pakinggan niyo ito mga kaibigan. And we have to put this in our hearts para lagi nating matandaan. In every season, His love is the one constant. Kahit anong panahon, ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili. Sabi naman doon sa 1 Thessalonians 5:18, "Give thanks in everything, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Sulat ito ni Paul sa mga believers who were suffering persecution. Hindi comfortable ang kalagayan ng church sa Thessalonica. Hindi maayos ang kanilang political climate, parang Philippines. Meron silang takot, merong uncertainty, at hardship. And yet, sabi ni Paul, give thanks in everything. Hindi for everything. Hindi tayo thankful for cancer or for betrayal
or for financial difficulty, or for broken relationships. But we can be thankful in the middle ng lahat ng pagsubok because God is still working. Kung thankful tayo in everything, hindi for everything, thanksgiving becomes an act of trust. Parang, Lord, I understand, but I trust you. Thanksgiving becomes an act of surrender. Lord, you're still in control. Thanksgiving becomes an act of warfare. Lord, I refuse to let sorrow or fear define this season. Thanksgiving also becomes an act of spiritual maturity. Parang, Lord, I believe you are transforming all things for good. When you thank God in everything, you are declaring, my circumstances may shift, but my Savior does not. Eto pa. Sabi sa Psalms 30 verses 11 and 12, you turned my mourning into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, so that my heart may sing your praise and not be silent. Sinulat ito ni David sa Psalm 30 after experiencing deep trouble and then nirescue siya ni Lord. Ang pasasalamat na ito ay bunga ng kanyang reflection sa kanyang mga pinagdaanan in the past. Sabi niya, wow, Lord, what tried to destroy me actually drew me closer to you. Mga kaibigan, siguro dumadaan ka pa sa bagyo o sa mga pagsubok. Maybe the healing is not fully complete yet. Maybe the relationship is still fragile. Maybe the emotions are still raw. Maybe ang journey na ito is still ongoing. Pero pinapaalalahanan tayo dito ni David. God specializes in turning mourning into dancing. God can turn brokenness into breakthrough. God can turn pain into praise. Kaya maraming dahilan para pasalamatan ang Panginoon. We give thanks not because everything is perfect, but because God is actively transforming every dark place into something that will bring Him glory and bring you joy. Kaya as we enter this Thanksgiving week, tanungin nyo ang inyong mga sarili. Ano ang mga pinagdaanan mong parang dead end para sa'yo, pero ang Diyos ang gumalaw at inilusot ka sa masamang sitwasyon at naging mas maganda ang resulta? Anong mga bagyo ang dinaanan mo at pinalakas ka ng Diyos para maging mas matatag ka sa gitna ng bagyo? What relationships ang hindi niya hinayaang masira ng tuluyan kahit na sa akala natin ay wala ng pag-asa? What moments of fear did He meet with His peace? What closed doors did He use to redirect your steps? Thanksgiving is powerful because it opens our eyes to the hidden fingerprints of God in the messy parts of our lives. Ang pasasalamat sa Diyos ang daan upang makita ng malinaw ang kamay ng Diyos ang gumagalaw sa kahit anong nangyayari sa buhay mo. Mga kaibigan, inuulit ko, kung mag-focus tayo sa positive, sa biblical mindset, maraming reason to give thanks to the Lord. Tara, pray na tayo. Lord, salamat po sa lahat. Not just for the blessing that are easy to celebrate, but for the trials that shape us, the storms that matured us, and the broken pieces
You are healing piece by piece. Teach us, Lord, to give thanks in everything because you are good, because your love endures forever, and your plans do not fail. May our hearts overflow with gratitude not only for this week, but every day of our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Silver Lining where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Until then, may the peace of Christ be with you all and always give thanks to the Lord. Bye. God bless and shalom.